Though hindi dapat natin yun minamaliit. Like, merong mga taong weird, anong mangyayari, anong meron. Kasi sobrang lamig din guys sa isang classroom. Meron actually nag-exam din kami all about EAC. Strict yung EAC guys. Kakabisaduhin mo yung mission, vision, prof, ng mga teacher, ganyan. Maski yung principal namin, merong 4 na uniform. Yung mga yan, ikakabisado nyo yan kahit na college na kayo. Hi Sunshines! Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, as you can see from the title, I will be sharing my experiences nung nag-aaral pa ako sa Emilio Aguinaldo College or EAC. By the way guys, meron naman silang site. Ilalagay ko sa description box para mas makita nyo yung detailed. Kasi for today, isi-share ko lang yung experiences ko dun sa Cavite campus. Ito yung iPad and yung notebook ulit para mas clear ko silang masabi sa inyo. So without further ado, let's start. EAC stands for Emilio Aguinaldo College. Meron silang 2 campus, sa Manila and sa Cavite. Pero sa Cavite ako nag-aaral since taga dito ako sa Cavite. Ilalagay ko dyan sa screen yung mission, vision, core values ng Emilio Aguinaldo College, Cavite. And babasahin ko na din sila sa inyo. For vision, Emilio Aguinaldo College envisioned itself as an internationally recognized autonomous academic institution rooted in its nationalist tradition that consistently pursues advancement and welfare of humanity. For mission, Emilio Aguinaldo College provides an outcome-based education with relevant curricula geared toward excellent research, active industry, cooperation, and sustainable community extension. For philosophy, Emilio Aguinaldo College is a private, non-sectarian institution of learning that fosters equal and fair opportunities for the holistic development of persons conscious of their national identity and their roles in the global community. Yang mga yan, ikakabisado nyo yan kahit na college na kayo sa EAC. Hindi ko alam pero kailangan talagang kabisaduhin yan. Actually, nag-exam din kami all about EAC. Since may site naman sila, kayo nang bahala mag-explore sa site nila. Pumasok ako ng grade 11 ako. Super babae talaga ng mga prof, ng mga teacher, ganyan. Maski yung principal namin, super bait. Kasi first week, hindi pa kumpleto yung mga teacher na pumapasok sa amin. May mga subject kami na hindi pa pumapasok yung teacher namin. So, nag-iikot yung principal namin. And then, nakita niya na wala kaming teacher. Walang nagtuturo sa pumasok siya sa room namin. And then, nagpakilala siya. Tapos, sobrang formal ng suot niya. Na aware naman kami na principal siya. Pero, nakakakaba, nakakatakot na. Syempre, ang magtuturo sa amin is principal. Pero, hindi namin in-expect na super bait niya. And super duper humble niya. Then, kwento niya sa amin yung ganap sa EAC, anong mangyayari, anong meron. Kasi nga, grade 11 pa lang kami nun. So, bago pa lang kami. Next experience ko sa EAC, guys, sobrang haba ng deadline na binibigay nila. Though, hindi dapat natin yun minamaliit. Like, mahaba pa naman yung deadline yan, matagal pa naman yung deadline yan, may completion week pa naman, dun na tayo magpasa. No, kailangan magpapasa pa din tayo on time. Pero sa EAC, matagal talaga or mahaba yung deadline nila. Mahaba na nga yung deadline. Meron pang completion week. Every quarter nyo, meron kayong completion week na 1 week yon. So, lahat ng kulang nyo dun sa subject na yon, that week na completion week nyo, pwede nyong ipasa sa kanila. Pero nga lang, meron na yung bawas na points or next is, sobrang ganda ng facilities and mahangin, malinis. Like, super linis talaga. Todo linis yung mga janitor doon, yung mga tagalinis. Maski yung sa aircon, guys, kapag kunyari, ngayon, hindi siya gumagana. Ngayon din mismo, aayusin nila yun. And sobrang lamig din, guys, sa isang classroom. Merong 2 aircon. Ganyang aircon. I mean, 3. Dun sa room namin, may 3 ganyang aircon. And lahat yon nakabukas. Like, giginawin ka talaga, ganon. Minsan nga, nagda-download pa yung mga classmate ko ng remote para lang mahinaan. Kasi yung remote, hindi siya pinapahawak sa amin. Kasi syempre, baka paglaruan siya. So, meron taga-open ng aircon. And grabe, sobrang lamig talaga. Hindi lang siya basta malamig. Kasi pagbaba mo,
sobrang hangin din, lakas ng hangin sa school namin. Though hindi siya super laki, pero maaliwala siya and malinis. Sa canteen naman guys, yung mga pagkain nila nagko-cost around 50 pesos. Meron ka na mabibiling masarap na kanin pataas. Though, alam nyo naman kapag private school, mahal yung mga pagkain, lalo na kapag nasa loob sila ng school. So, medyo mahal din. Pwede naman kayo umorder sa McDo, sa mga fast food. Pero, dun lang yun sa labas ng schools. Kay Kuya Guard lang ibibigay yung dineliver nyo. Hindi kayo pwedeng lumabas. An experience ko din sa EAC is half tahimik and half bardagol. Kumbaga, merong mga taong weird, nerd, mga ganon. Kumbaga, tahimik, ganyan. Pero half din nun, maingay, makulit. Naalala ko pa nga nung first pasok ko sa EAC, sobrang saya ko kasi hindi ganun yung expectation ko na wala akong magiging friends, tahimik lang, ganyan. No, lahat kami parang 1 week pa lang, magkaka-close na kami magkakaklase. Birthday nung kaibigan ko and kumanta kami sa baba, kinantahan namin siya ng happy birthday. Guys, kinabahan kami kasi lahat ng nasa babang EAC, kumanta sila ng happy birthday. Kinabahan kami kasi kami yung mapapagalitan. Nakakatuwa yung ganun kasi meron silang cooperation, ganyan, sa kalokohan. Tapos, tahimik kasi kunyari flag ceremony namin. Unlike sa school ko before, kapag kumakanta na kami ng national hymn, kumakanta talaga kami lahat. Sa EAC kasi, yung tugtog lang mismo yung kumakanta. For uniform naman guys, merong 4 na uniform or 3. First is yung type A, which is pag babae ka, lalagay ko na lang dyan. And then, for PE uniform, lalagay ko din dyan. And red shirt, yung red shirt naman, every Wednesday namin yung sinusuot. Tapos yung PE nyo, depende sa PE teacher nyo kung kailan yung schedule ng PE nyo. Doon nyo siya kailangan suotin. And meron ding strand shirt. Kung ABM kayo, UMS, TVL, STEM, ganun. Meron yung strand shirt. Pero sa amin kasi, hindi na kami nakapagpagawa. Kasi nung time na magpapagawa na kami, biglang nag-pandemic. So, wala kaming strand shirt. Next is strict yung EAC, guys. Kasi pag 6:15 na, sa pagkakatanda ko, pag 6:15 AM na, bibigyan ka nila ng violation slip. Kapag nakatatlong violation slip ka, ipapatawag yung parents mo sa guidance office and baka maano pa yung good moral mo, diba? Ganon. And hindi lang yon. Kapag ang uniform mo, yung palda mo, yung skirt mo, sobrang iksi niya, bibigyan ka ng violation slip. Kapag may kulay yung buhok mo, bibigyan ka ng violation slip. Hindi ko alam bakit super duper strict nila. Pero sa akin, okay lang naman yun dahil mas naaano yung estudyante. Pero para sa iba, nagigets ko naman yung point nila na hindi naman kailangan galawin yung buhok kasi nag-aaral naman tayo. Yung kumbaga, nagigets ko naman yun. Pero since nasa EAC ako, ginusto ko mag-aral dito, wala akong choice kundi yun. Yun yung experience ko pagdating sa pagiging strict nila. Next is lots of events. Marami silang event dito. Every month, meron kaming event. And hindi ko na maalala yung iba. Grade 11 na kasi napasukan ko dun. So, kung face-to-face man nga yung grade 12, for sure, marami din kaming event. Every strand may pagganap sila. For example, kung TVL ka, cookery ka, ganyan, pupunta kayo dun sa Antlers sa McDo, dun kayo magluluto, ganon. And for kami, ABM, meron kaming computer room, dun kami nag-accounting. For UMS, hindi ko lang sure kung ano sa kanila. Sa STEM, sa laboratory sila. Siyempre STEM. Lastly guys, maraming memorization sa EAC. Like, kakabisaduhin mo yung nation, vision. Kagaya nga nung sinabi ko kanina, ipapakalisado sa inyo lahat and isa-isa kayo. And then, magte-take din kayo ng exam about sa school nyo. Kunyari, saan yung building ng mga nursing, tapos may pagpipilian ka, ganun. So, aaralin nyo talaga yun. Like, dagdag pa siya sa subject nyo. Kunyari, ang subject nyo is 12, magiging 13 dahil meron kayong subject na Emilian Culture. Emilian Culture, yun yung sa school natin na EAC. Kung mag-aaralin nyo din yun. Good siya kasi bilang Emilian, mas magandang alam mo din kung ano yung nasa paligid mo, diba? Para mas maging aware ka din. Kesa naman na Emilian ka, pero pag tinanong ka, ano to? Saan to? Anong meron dito? Diba? Hindi mo alam.
Pero ako guys, hindi ko naman super duper kabisado yun. Pero habang tumatagal and habang minimemorize naman namin, unti-unti naman namin na-absorb. So that's it for today's video guys. I hope may natutunan kayo, may nakuha kayo. If ever man na gusto nyo pa ng part 2, sige, itatry ko yung best ko na isipin pa yung mga hindi ko nasabi dito. Just keep your face to the sunshine and you cannot say shallow. See you in my next one.